So, pagpalang araw sa ating lahat. Ako sa Rines Palamat, nilalahad ko ang aktunan para sa day devotion na pinamagatang gaano katagal ang walang hanggan. So, ang ating concept is eternity, meaning when use of God means that He has no beginning, end, or change. He is the eternal, unchanging Creator, and He sees all moments, past, present, future, at once. So, ang ating scripture is chapter 90, verses 2 na sinasabi, before the mountains were born, or you brought for the whole world, from everlasting to everlasting, you are God. Sa Tagalog, bago nilikha ang bundok, o bago mo nilikha ang lupa at sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So, ang ating katuruan is number 1, God is eternal and therefore unchanging. So, sinasabi ito na hindi nagbabago ang Panginoon Diyos. So, hindi nagbabago ang kanyang katangian, ang kanyang pangako, ang kanyang pag-ibig. Lahat yun hindi nagbabago at hindi naluluma. No? Kung paanong tapat siya sa Israel noon, ganoon din siya sa kanyang mga anak ngayon. Diba? So, God is eternal and therefore unchanging. Number 2, God exists both outside and inside of time. So, ang Diyos ay hindi limitado ang oras niya. No? Siya ay may likha ng panahon kahit hawak niya simula at katapusan. So, hindi ba pag nag-pray tayo, example nito na kahit hindi mo pa nakita yung sagot mo sa pinag-pray mo kay God, alam na ng Diyos yung kabuang may resulta nun. No? So, iniintay na talaga niya yung perfect time bago niya yung isip. So, God exists both outside and inside of time. Number 3, God gives us the life of Christ, our eternal life. So, sa pamagitan ng Jesus Christ, binigyan tayo ng Diyos na walang hanggang buhay, no? At hindi ito natatapos sa kamatayan. So, God gives us the life of Christ, our eternal life. So, in application number 1, trust that God does not change over time. So, diba kapag tila babago-bago yung mundo, mga narasing krisis, no, kawalan ng seguridad, alalahanin mo ang Diyos ay tapat pa rin sa kanyang mga pangako at hindi yun mababago o maliluma. So, magtiwala lang tayo sa kanya. So, trust that God does not change over time. Number 2, do not give up because God is actively working. So, sa gitna na matinding pagod ka man ngayon o pag-aaral, maniwala ka sa Panginoon na yung kanyang layunin is matutupad. O kaya lahat na nangyari sa'yo, kada sa buhay mo, kada segundo, minuto, may layunin ang Panginoon Diyos kung ba't niya yung binigay sa'yo. So, never give up. No? So, do not give up because God is actively working. Hindi man natin nakikita si Lord na kumikilos. Pero, di natin napapansin, pero kumikilos